Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, April 24. And ang topic po natin for today is forensic justification. So, ano po ba daw yung forensic justification? So, yung forensic justification daw po refers to something legal or judicial in nature. So, in theology naman po, it describes how justification is a declaration by God. When God justifies a sinner, He declares them righteous, not because of their own goodness, but of Christ's righteousness credited to them. Ibig sabihin na po yung forensic justification according to theology po, and according to the Bible is ito po yung ina-justify ng ating Panginoon. Tayo po ay tayo po ay righteous. Hindi po dahil po sa ating mga ginagawa, hindi katulad ng mga basehan po ng ibang tao na maging mabuti ka lang, maging righteous ka na, or mapupunta ka na sa heaven. So, hindi po yun. So, ang meaning po ng forensic justification is, of course, sinakripisyo po ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang buhay. So, that is why tayo po ay nagiging righteous through our Lord and Savior Jesus Christ. Of course, through faith, yung paniniwala mo na namatay ang ating Panginoong Jesucristo para po sa iyong kasalanan. Of course, para po iligtas tayo and bigay po sa atin yung salvation. So, first teaching po natin for today is justification is once for all declaration by God. Ibig sabihin, of course, yung itong forensic justification po is kumbaga binigay po ng ating Panginoon yung buhay po ng kanyang anak. Kahit kita niya po yung kasalanan natin na ginawa natin in the past, ginagawa natin ngayon sa present, and yung gagawin pa po natin sa future. So, ibig sabihin, nakita po ng ating Panginoon yun, and yet He chose to sacrifice His own Son in order for us to be safe and to give us the salvation, diba? So, talagang napaka-fulfilling kung iisipin po natin na binigay po ng ating Panginoon. And of course, He is declaring this forensic justification. So, or once and for all na pagsalba po sa atin sa lahat ng ating kasalanan. So, second teaching is we are justified by faith in Christ, not by works. So, ibig sabihin po is hindi po dahil sa kabutiang gawa natin kung bakit po tayo maliligtas or ililigtas sa ating Panginoon. Of course, hindi. Ang main main idea or yung talagang dapat natin paniwalaan is yung pagkamatay po ng ating Panginoon na namatay siya in order for us to be safe. Of course, kasi hindi ka naman talaga dapat maniwala sa iyong kakayahan kasi lahat naman tayo we made or gumawa tayo ng kasalanan. So, we are sinners, and of course, our God is holy and just. Hindi lang love ang ating Panginoon, kundi just. He is the God of justice. So, ibig sabihin, tayo nga ay nagkakasala nga po sa ating pamilya or mga tao. Diba, nagagalit na sila. What more pa kaya kung nagkasala ka sa perfectong Diyos or perfectong being, diba? So, means na talagang kamatayan po yung kabayaran ng ating kasalanan. Pero dahil po sa ating Panginoon Jesucristo na nabayaran na po yun lahat ng ginawa nating kasalanan, lahat ng gagawin nating kasalanan. So that is why, of course, hindi po tayo dapat magbase sa ating mga ginawa, kasi of course sinners pa rin tayo. So mas lamang pa rin yung kasalanan natin, and of course dun po talaga tayo magsentro, yung faith natin is sa ating Panginoon Jesucristo lamang. So third teaching is Christ's righteousness is credited to us. Ibig sabihin, yung ating Panginoon, yung sumunod ang law of Moses, of course, batas po ng ating Panginoon perfectly, diba? So that is why yung pagsunod ng yun, pagsakripisyo ng kanyang sarili
is napasa po sa atin. Of course, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon na namatay siya sa krus ng Kalbaryo na kung ano-ano ay pinagagawa sa Kanya. Pero tiniis niya po yun kasi mahal na mahal niya po tayo, di ba? So that is why sa application po natin is treasure your freedom in Christ, treasure justified status in Christ, treasure the one who justified you. So, diba? Let us be grateful and worship our Lord more, diba? Ma-appreciate natin lalo yung ginawa po ng ating Panginoon, and ipagpasalamat po natin ang ginawa po ni Jesus Christ para sa ating lahat. So ayun lang po, ako si Godfrey Quizan, and this is my devotion for today, April 24. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun lang po, and God bless.